isa ka rin sa mga taong gustong matutunan kung paano gumawa ng ganitong thumbnail, then this video is perfectly for you. Hi everyone! This is Ina and welcome to Ina Tutorials. Kung bago ka pala sa channel ko, don't forget to subscribe and click the notification bell para always updated ka sa mga susunod pa na mga tutorial videos na i-upload ko. In this video, I am going to show you kung paano gumawa ng ganitong thumbnail gamit lamang ang isang application. So, without further ado, let's get started! So, ang una nating gagawin ay humanap ng background picture para sa ating thumbnail. Ang ginagamit ko pala dito ay Pinterest. At dito, ilalagay lang natin kung ano yung gusto nating makita. So, nilagay ko dito is thumbnail background. Tapos, lalabas na yung mga picture at pumili ka lang ng isa na gusto mong gamitin para sa thumbnail mo. Pag nakapili ka na, pumunta na tayo sa CapCut, which is ito yung gagamitin natin sa paggawa ng thumbnail. Click nyo lang yung expand at makikita nyo dyan yung photo editor. Click nyo yan kasi dyan tayo mag-edit. Pagka-click nyo yan, didiretso kayo sa inyong gallery. And then, select nyo yung background na di-download nyo kanina. Pagka-select nyo, ito na yung lalabas. Meron tayong mga options or icons dyan, size, text, shape, stickers, add photo, and adjust. Click natin yung add photo. Tapos, pumili tayo ng picture natin na gagamitin sa thumbnail. Nag-picture ako para mukhang interesting yung thumbnail tingnan. Para maging maganda yung picture tingnan, click cut out para ma-remove yung background. Tapos dito, pindutin lang natin yung auto-select. Tapos, pindutin nyo lang yung check na nasa gilid at ito na yung kalalabasan. Drag nyo lang or adjust nyo lang kung saan nyo gusto ilagay yung picture nyo. Kapag feeling nyo na okay na at nakuha nyo na yung right position ng picture, punta tayo sa gallery at i-click natin yung CapCut na logo. Anyway, sa Pinterest ko nga rin pala din-download yung logo na to. Para mawala yung green na background, gawin lang ulit natin yung ginawa natin sa picture kanina. Tapos, i-adjust lang natin hanggang sa magmukhang hinahawakan siya ng kamay ko. After that, click lang natin yung picture para ma-enhance natin. Kayo nang bahalang mag-manipulate kung ano yung gusto nyong enhancement or adjustment ng pictures nyo. Try and try hanggang sa makuha nyo yung perfect combination na gusto nyo. Katapos nyo na mag-edit, click nyo lang yung check na sign sa taas. Next na gagawin natin ay ang maglagay ng text. Pinutin lang natin yung text icon sa baba, tapos ito yung lalabas. Sobrang daming font style na pagpipilian mo dito, including templates at alignment. Pumili muna ako ng template na gagamitin natin sa text at ito yung napili ko. Minsan tinatry ko isa yung mga templates kung babagay ba siya sa background, kung maganda ba tingnan. Kung nakapili na kayo, ilagay nyo lang yung text na gusto nyo. Pag na-type nyo na yung word na gusto nyo, kayo na lang bahalang mag-adjust kung saan nyo siya ilalagay. Akin naman, inuuna ko siyang ilagay sa gitna para malaman ko kung saang banda ko ilalagay yung mga susunod pa na mga words na gagamitin. Pag okay na, proceed na tayo sa next word. Just repeat the process hanggang sa matapos yung mga words na ilalagay mo. Okay na to, kaya click na natin yung export sa taas. After nyan, bumalik tayo sa home screen ng CapCut. Then, click ulit natin yung photo editor. Tapos, pumili ka ulit ng isang picture. Pwede ring the same lang sa picture na ginamit mo kanina. This picture will serve as our background. Pwede yung ibahin, but in my case, same pa rin yung background na gagamitin ko. After that, same process pa rin yung gagawin natin. Mag-add photo tayo at sundin lang natin kung ano yung ginawa natin kanina. Okay na, na-remove na yung background at na-enhance na rin yung photo. Click natin yung add photo at ilagay natin yung ginawa nating thumbnail kanina. Adjust nyo lang hanggang sa maging okay na para sa inyo. Kapag okay na, we will proceed to the next step. Maglagay ulit tayo ng text at same process lang sa ginawa natin kanina. We're done! Export na lang natin para ma-save siya sa gallery. I hope
na may natutunan kayo sa video na to. And kung nagustuhan nyo yung video na to, kindly leave a thumbs up and click the notification bell para always kayong updated sa mga susunod ko pang mga tutorial videos. Bye!